kapatid! Yes, yes, yes! Hello, hello! Come on! Kaway-kaway naman, George! Ay ha, ikaw dyan ngayon. Nako ha, huling-huli kita, ang sarap ng higa mo dyan. Talaga namang hilatang-hilata ka dyan ha. Yung totoo. Tapos sabay nguya-nguya ka pa dyan ng paborito mong merienda. Sarap buhay. Oo, pero okay lang yan. Sige, humilata ka maghapon. Okay lang yan kung feeling mo wala kang nagawa ngayong Sunday. Oo, Sunday feels, ika nga. Deserve mo naman yan. Kasi nga nagtrabaho ka ng bonggang-bongga ng buong linggo. Walang pahinga straight. Hindi man lang nakapag-bebe time. Ay! Diba? Kaya deserve mo yan. Huwag kang mag-guilty kung wala ka masyadong nagawa o hindi naging productive ang araw mo. Importante nakapagpahinga ka para bukas, Lunes, recharge ka na. O, diba? Oh, pero ito ha, it's the 4th Sunday of the month. At syempre, eto na, alam nyo na, makikisabay tayo sa kaliwat ka ng pa-countdown. Ang bilis ha, 96, dinagdagan ko pa ng 2. 94 days to go. Pasko na! Merry Christmas! Merry Christmas na talaga. Naghahanda na yung mga ninang at ninong ha, alam nyo na. Paano kaya kung kami naman mga ninang at ninong ang mamasko? Kanino? Pero yes, can you feel it na ba? Tell me, can you feel it? Kasi lamig na lamig ka na ba? Ramdam mo na ba ang panlalamig niya? Tiyara! Ang ginaw, siya pala'y nanlalamig. Hindi yon na sinasabi ko yung panahon. Medyo maginaw. Ang sarap ng may kayak. Pero eto na ha, kasi nga ako at ang mga kasama ko dito sa Radyo 5 92.3 True FM, nagiinit pa ang ulo. Hindi. Hindi ha. At syempre ha, kaway-kaway din. Gusto kong batiin yung mga kapatid natin dyan na talaga namang nakasubaybay at nakatutok din sa 1PH. Hello, kaway-kaway! Teleserbisyo para sa Pilipino! At eto na nga, speaking of nag-iinit ha, isa na namang mainit na usapan. Ayan, kwentuhan, kiligan, labutsingan, kung ano-ano na yan. Oo. Ayan ang hatid namin sa inyo ngayong linggo, mga kapatid. Alam nyo naman dito, GV lang, dito sa inyong favorite radio show, Match Made with DJ Anna Ramsey. Oh, ha? Kwentong Match Made It Happen nga po yan dito sa Match Made. At alam nyo na ito ha, kabisado nyo na yan sa mga favorite tumutok. Ang ating mechanics, syempre ganap na ganap pa rin. Meron tayong inimbitang Heart Hunter na magkukwento ha ng kanyang buhay, kanyang saloobin. Ayan ha, uusisain natin yan, papakialaman natin yung buhay niya. Total, yan naman ang hilig natin. Diba? Ayan ha, uuriratin natin yan ha, ang kanyang buhay, aalamin natin kung ano ba ang hugot niya. Oo, at for the comfort naman tayo, syempre. Diba? To the rescue ang ating dalawang Cupid na magpapagalingan ha sa pagpapa-impress para naman you know what I mean, maka-get to know pa si Heart Hunter. Nako ha, malay nyo lang naman mag-work. Diba? Subok lang naman. Try lang, diba? Ayan, para mapasaya ang ating Heart Hunter for today. Kasi naman itong ating bisita daw nasaktan. Nasaktan. Iniwan. Bakit ko paiyak? Totoo. Ako ba yung nasaktan? Hindi, kasi nga iniwan. At hindi lang basta iniwan ha, sinasabi ko sa inyo. Nako, eto na. Inagawan pa siya. Ha? Yung totoo. Ang sakit maagawan, kung alam nyo lang, ha? Oo, mapapasabi ka talaga ng what? Kasi naman, what is the meaning of this? Oo, ha? The meaning, yung kaniyang jowa, kumbaga ha, sa basketball na steal. What?
O, diba? Grabe yun, ha? Nanakaw. Oo, na-steal, but not the kalaban, but you know what I'm saying? The kakampi. Oh, kakampi pa talaga ang umagaw, ha? As in, yung best friend niya. Ay, kaya pala iba yung, kung makikita niyo yung Heart Hunter natin, parang habang nag-i-intro ko, parang paiyak na siya. Tsara! Ayan ha, yes, inagawan po siya ng kanyang best friend. Why oh why, Mama Mia, Delilah, lahat na tinawag ko na talaga. Oo, eto na, wag na nating patagalin pa, eto na ang buong kwento. Straight from the source, hindi to sabi-sabi ha, the inagawan himself, ang taray ng intro talaga, the inagawan himself ang ating Heart Hunter. Siya po ay from Santa Rosa, Laguna, 4th year engineering student, 24 years old. I-welcome na nga natin, Zyrus Fortes. Hello! Zyrus, bumati ka muna sa ating mga kapatid. Oh, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Okay ka lang? Okay lang po. Okay lang. Okay lang daw siya. Zyrus, ano na be? Ano nang nangyari? Be talaga? Ganun na agad kami kaklose ng mga Heart Hunters ko dito. Hindi, ano nangyari? Inagawan. Yes po, inagawan po. Ouch! Wait, sige, ikwento mo sa amin kung papaano nagsimula yung love story ninyo at napunta sa pangangagaw. Nag-start po yun. Actually, trio po kami. Trio? Yes, trio po kami. Okay. Yung girl po is, naging jowa ko po siya for 2 years. For 2 years. Tapos best friend ko po yung guy for almost 15 years. Ha? Ang tagal? Yes po. Childhood ko po talaga siya. Ang kapal yung mukha. Ay, sorry. So, 15 years? Yes, 15 years po. So, 15 years na yun, matuturing mo at masasabi mo na siya ay totoong kaibigan sa'yo? Yes po. Kasi childhood ko po siya eh. Childhood friend ko po siya. Okay, and then? And then, sa sobrang busy ko po sa pageantry, sa modeling, sa mga side rocket. Siyempre, industrial engineering has never been a joke. Talaga. Yeah, it's not a joke. Come on, numbers, hello. Talagang na-stress po siya. Totoo so, tas may mga side rockets po ako. Then, ending, may nasasagap po kong mga chismis na... Uy, anong chismis yan? Lumalabas daw po sila lang dalawa. Ha? Saan sila nagpupunta? Hindi ko lang po alam kung saan. Pero may tiwala po ko. Kasi syempre, 15 years ko siyang kaibigan. Yes. And then, trio kami. So, akala mo parang friend lang yung jowa mo. Okay, syempre, so, wala ako. Ibig sabihin, for how many times na nagsasabi sila na lalabas sila lang dalawa, alam mo yon na sila lang dalawa talaga? Hindi po. Hindi. Narinig mo lang yes talaga? Po. Okay. Tapos, malalaman ko lang po na lumalabas po talaga sila. Mm-hmm. Then, nakita ko po in my own eyes and hindi ko po talaga nagustuhan yung nakita ko. Ano yung nakita mo? Ay. Ano yan? Pwede bang i-share yan dito sa radyo? Or hindi? Wag na po. Basta talaga. Worst talaga? Worst talaga. Like, ganong ka-worst? Like, scale of 9/10. Talaga? Yes po. Alam mo, lalo lang kami curious. Ano kaya yung nakita mo yun? Oo. So, nahuli mo sa yes akto, po. kumbaga? Yes po, nahuli ko po talaga Ano ba to? Naglalambutsingan sila? Parang ganun na Parang ganon. Saan mo nahuli? Diyan po sa meron po sa amin na sa may Eaton Square po. Sa may Santa Rosa. And nakita ko po sila doon. Hindi ko po alam na nandun din po pala sila. Okay. Kasi meron po akong meeting with my co-ambassadors. Ganyan. And nakita ko po sila doon. Then, nakita ko lang po, di ko na po sila nilapitan. So, ano naramdaman mo? Bakit naisip mo na wag mo na lang lapitan? Ang sakit po kasi, imbis na ibuhos ko na lang po yung galit dun sa guy, hinayaan ko na lang po hanggang sa tinanggap ko na lang po talaga na agawin sa akin yung jowa. So, wala ka man lang senaryo na nagalit ka, nag-usap kayo ng girlfriend mo or ng best friend mo? Walang ganon? Basta ka na lang umalis? Basta na lang po umalis. Bakit? Mas maigi na pong hayaan. So, until now, never mo siyang nakausap? Never po. So, nung nakita mo yung moment na yun na naglalambutsingan sila, umexit ka, nagpakalayo-layo ka, parang ganon? Yes po. Then, nakipag-break na lang po sa kanya without any reason para... So, ang feeling niya, hindi mo alam? Yes po. Anong binigay mong rason nung nakipaghiwalay ka sa kanya? Binigay ko na lang po rason I'm very busy. Hindi ko na kayang
ituloy itong relationship na to. So, we need to stop this. Yun po. Okay, so paano ang pagtanggap niya nung nakipag-break ka? Nagulat na lang po ako na parang okay lang talaga sa kanya. Okay lang po talaga sa kanya. Talagang okay lang sa kanya na mag-break kami. Like, talaga? wala na siya second emotion. Ganun. Kunwari makikipag-break kung paano mo sinabi. Hindi ko na to kaya. I'm very busy. And to my schedule, hindi ko na talaga to kaya. Let's end this up. Hindi rin naman tayo masyadong nag-work na. Okay, noted. Ganon ba? Ganon na nga po talaga. Noted. Okay, noted. Sige. See you next time. Ganon? Yes po. Seryoso? Opo. Ganong level? Kasi wala siyang emotions. Talaga? Talagang okay lang. Sige, go. Ganon lang? Ganon lang. So, doon mo na pagtanto na talagang Bruhilda. Na talagang parang wala na siyang ano sa'yo. Pagtingin sa'yo. So, Yes nung po. nalaman mo, nagkaroon ka ba ng idea kung gaano ka nakatagal niloloko ng best friend mo at ng jowa mo? Wala. Actually, recently ko lang, hindi naman siya recently. Like, mga weeks bago siya malaman. Tapos, yun. Nayaan ko na lang sila. Naipag-break na lang ako with all. Until ngayon, up to now, sila pa rin ba ngayon? Opo. Sila I-shoutout mo. Wag na. Pero ang bait mo ha. Ang bait mo para ganun yung pag-take mo lang, no? Sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi kung tutuusin, mahirap yun ha. Kasi kumbaga dalawang mahal mong tao, yung na-delete sa buhay mo. Delete talaga yung ginamit kong word. Kumbaga nawala sa buhay mo kasi best friend mo for 15 years, right? Yes po. 15 years, ang haba. Ang dami nyo nang napagdaanan. And yet dumating tong girl na 2 years mong nakasama bilang girlfriend and pareho silang nawala and nakikita mo ngayon na nagfo-flourish yung kanilang relationship. Wala kang reason, wala kang nalamang reason, walang pag-uusap na naganap, basta ka lang umalis. Ngayon ba, meron pa bang pagkakataon na kahit papaano nakapag-usap kayo ng best friend mo? Hindi na po. As in, hindi ko na po talaga siya Binlock mo kinausap. siya, in-unfriend mo siya, ganon. Hindi lang po dumating sa ganon. So nakikita mo ba yung post nila? Opo, nakikita ko pa rin po. Oh my God. Pero tinatanggap ko na rin po talaga siya ng Grabe buo. pagkamanhin mo, boy. Grabe, boy. Masukis. Tindi mo, masukista ka ba? Gusto mo yung sinasaktan mo yung sarili mo. Kasi diba, grabe yun ha. Diba, wala ka nang ginawa nung nakita mo naglambutsingan sila sa isang lugar, bigla ka nalang umiksi, tapos nung umiksit ka, nakipag-break ka, ang sagot sa'yo ng jowa mo, okay, noted. Tapos, biglang hindi mo pa in-unfriend, binlock, nakikita mo yung post nila together, happy na happy sila, pero parang chill ka lang. Siyempre, dapat makita nung babae na kung sino yung sinayang niya. Ay, ganun pala yun. Okay, hindi ko na iba-block, i-unblock ko na. Grabe. Ikaw ba ganyan talaga ever since? O dito lang sa naging relasyon mo na to, na ganyan ka, mag-take ng heartaches? Kahit sa past relationship po, ganito na rin po talaga Chill ako ka lang. mag-take. Yes po. Talaga? Wala namang pong rason para magalit eh. Pero wala ka bang regrets? Wala po. Wala Talaga? namang pong regrets. Hanggang pag nakita ko na po talaga niloloko ako, end na. Wag na pong patagalin. Wag nang bigyan ng second chance. Oo. So wala ka mga what if na baka dapat nag-usap kami, baka dapat kinausap ko rin yung best friend ko, baka dapat nag-usap-usap kaming tatlo na baka dapat may mga baka dapat ka ba? What if wala? Wala talaga? Wala po. Ah, Wala talaga? po ang ganun. Basta kung ano po yung nakita ko, kung ano po yung na-witness ko, end. Wow. Tuldok na po agad. And gaano ka katagal na kapag move on? For almost 7 months. 7 months. 7 months. Matagal-tagal din ang healing time mo, no? And finally, bakit mo naisip na parang sasabihin mo sa sarili mo, finally, I am choosing to move on. Bakit mo naisip mo talaga na mag-move on na lang or mawala na lang lahat ng pain na naramdaman mo? Pinili ko na po to para mag-move forward and mag-focus sa sarili ko. And actually, nag-workout po ako ngayon para doon ko po binubuhos yung talagang nararamdaman ko sa buhat. Every sets po talaga, binubuhat ko siya ng binubuhat.
So dinadaan mo sa pagpapalaki ng katawan. Yes po. Na para makita niya, tapos post ka ng post ng mga topless na. Ay, naku, alam ko na yung mga ganyan. Nagpapayami. Para eto, sinayang mo. Ilang pandesal yan. Pak, pak, pak. Pero maganda yan. It's a good thing na nagfo-focus ka sa sarili mo, 'di ba? And gano'n naman talaga, i-divert mo na lang yung mga bagay-bagay sa mas something na mas makakabuti para sa'yo kaysa naman ilugmok mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Wala na naman tayo magagawa, di ba? Yes po. Ayan ako, eto na nga at narinig nyo na nga mga kapatid ang kwento ng ating Heart Hunter for today. At eto na, para naman mas pag-usapan pa ha, itong sitwasyon ni Zyrus. Kasama pa rin natin, of course, ang ating resident expert, Doc Camille Garcia. Hello, hello, Doc! Hi! So nice to be back. Good afternoon po sa lahat. For our listeners and viewers, good afternoon, DJ Ana. Good afternoon, Doc. Nako, eto po ha. Ano kayang paliwanag dito ha sa ganitong klaseng behavior? Bakit kaya may mga taong sadyang pakahilig mang-agaw? May mga bagay na alam naman na hindi sa kanila pero pilit kinukuha. Wala silang konsensya? Ganon? Ang hirap pagdating sa ganito, it's a form of betrayal. Yes. And when you talk of betrayal, lalo na dito, the saddest part is the fact na yung betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from a friend, di ba? Wow. Parang sinasabi nga natin na pag lovers, parang they have the right to betray, but friends don't. Mm-hmm. Kasi friend mo yun eh. When you talk about friendship, it means na nandun yung loyalty, honesty, respect, at the same time, yung mga expectations mo sa friendship. And once it's violated, nakakatulad ng ganitong pangyayari, it turns out na magkakaroon talaga ng parang akala mong loss or grief. Mm-hmm. Ang maganda lang dito, siguro sinasabi ni Cyrus na kaya niya mag-move on. Dahil kasi ako ililink ko dun sa pinag-aaralan niya, industrial engineering. And when you talk kasi of industrial engineering, it's about yung mga feasibility study. So kumbaga sa nakuha niya na parang naiintindihan niya, ganito dapat ako. Parang naka-structured yung buhay niya. So, ang bilis niya para mag-move on. Pero to some people, yung mga gantong klaseng betrayal, it's parang sabihin na natin, it will be so difficult to the point na talagang mag-undergo ng grief. Tapos yung tendency for them to be healed, matagal. Yes. Dahil kasi parang it's so difficult na mag-rebuild ng trust. Paano kung magkakaroon ako ng bagong kaibigan? Paano ako magta-trust uli sa kanila? Baka gawin nitong nangyari. And one thing, pagdating sa ganyan, syempre, it's parang okay na lang kung sabihin mo na sinampal mo akong harap-harapan. Pero yung i-stab mo ko sa likod, yes. 'di ba? Ang sakit nun dahil kasi hindi mo alam all the time pala ganyan yung ginagawa. Siguro kung sa babae yan, Cyrus, matindi, away ng matindi yan. Kasi nataon na grabe yung preservation of sarili dito. Ayaw niya talaga na ipapakita yung talagang yung monster within. Totoo. Pero di ba, Doc, minsan yung mga ganyang tao na parang alam mo yung tahit-tahimik lang pero di natin alam deep inside or pag siya na lang, di ba? Oo. Yun nga parang sabi nga natin pagdating sa ganyan, tama yung sinasabi niya na nag-gym siya. Kaya lang yung overload ng gym, syempre it creates endorphins. Pag nag-overload ka ng endorphins, alam mo ba, umiiyak ka. Pag sobra-sobra na yung kasiyahan, di ba iba sasabihin ganun, ano yan, ba't ka umiiyak? Masaya yung nangyayari. Tapos sasabihin mo lang tears of joy. Pero pag nag-gym ka, syempre, sobrang, effort, endorphins yan. Yes. So, yung ngayon, ang mangyayari, actually, naiiyak ka na, itinutulong na lang ng luha mo. Pero actually, nandun yung lungkot kasama nung malalaman mo, yung paano malalaman kung bakit lungkot yon, mas maalat. Ang alin, pawis? Yung iyak. Yung iyak. Alam mo, Dok, parang gusto ko nang tikman minsan pag umiiyak ako talaga. Saluhin ko na siya pa. Titikman ko nga next time. So, pag masyadong maalat. Alat, ganun ba yun? Oo, mas may alat siya. So, pag mas maalat,
Mas may lungkot. Mas may lungkot. So, pag hindi ka masyado malungkot, matamis ba ito? May tabang ng konti. May tama. Nakakaloka. Ganon. Nandun pala yun sa ganon. Alright. Ayan na, may napulot na naman tayong bago ha kay Doc Camille. Tikman ang mga luha para malaman kung anong level ng happiness or sadness meron ka. Charot lang. Pero thank you so much, Doc Camille. Ano naman kaya ang say ha ng ating mga kapatid at ka-matchmade online? Basahin natin ito si Jo Marisan Esteban. Ba't naman kasi nang aagaw, Beshi? Bakit nga kasi nang nakakaloka? Di ba usually pagka ganyan may mga bro code na yan, sis code na yan, na parang hello, pag nasa circle natin, dapat wala nang ganyang agaw-agawan. Ibahin mo daw ang friend ni Cyrus. Walang code na ganyan. Hello, may mga pabati tayo dito. Si Aleni Junco. Magandang hapon po, Madam DJ Anna Ramsey. Blessed Sunday. Blessed Sunday rin po sa inyo. Sabi ni Racel Abusejo. Grabe naman si best friend. Nako, mag-ingat na talaga sa mga best friend na yan. Oh, alam nyo na, parang yung mga nakikinig tuloy sa atin, parang hindi nila alam kung tototohanin ba nilang best friend yon or echos lang. Diba? Okay lang agawin sa yung importante. Parang ayoko sabihin. Loko to si Noel Gardon. Basahin nyo na lang sa natin. Sa live natin sa Radyo 592.3 True FM kung ano yung kinoment niya. Pero ayan ha, invested na naman kayo sa istorya natin today ha mga kapatid. Nako, eto na. Mamaya, ano daw? Susubukan natin ha, kahit papaano, syempre na maibsan ang sakit na nararamdaman ng ating heart hunter na si Cyrus ha. Makakatulong naman kaya ang mga ipapakilala nating mga cupids? Eto na, magkakaalamanan tayo sa pagbabalik ng inyong paboritong matchmaking show. Tatalasikan ng mga laway. Talunukin niyo muna ako. Eto na nga sa paborito ninyong matchmaking show sa radyo, Match Made with DJ Anna Ramsey. Hello! Kayo po ay nakatutok pa rin sa pinakamainit na dating show sa radyo, ang Match Made with DJ Anna Ramsey. Come on! And this time, eto na nga, kilalanin na nga natin ang ating mga Cupido for today. Eto ha, siya po ay isang 25 years old. Mula po yan sa Novaliches, Quezon City. Tawagin na nga natin si Iza May Gumamon. Hello! Hello po. Iza! Ayan, bati ka muna sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon. Nauna. Wow. Hi! Binabati ko nga pala yung mga taga Novaliches dyan. Ingat. Keep safe, everyone. Ayan, ingat-ingat daw kayo, lalo na sa mga beast friend. Hindi best friend. Mga best! Charag. Iza! Ikaw, anong pinagkakaabalahan mo sa life? I'm a businesswoman po. Halata naman sa outfitan mo today. Businesswoman. Yes, po. Anong business yan? We have Paresan, Siomayan po. Wow, bakit hindi ka nagdala ngayon? Charag! Hindi pala. Hindi naman required ikaw. Parisan, mamihan, Siomayan po. Yes, po. anuhan, ano pang mga anuhan yan? Charag. Okay, ang dami Yes, po. Gano'n nakatagal tong business mo? Siguro po, 2 years na po. Yung isa lang po na-stop po kasi yung Paresan. Bakit? So, Siomayan na lang po. Dahil po nag-pandemic. Okay. So, ayan, good luck sa business mo, ha? Mukhang wise na wise ka sa business. Pero Yes. pagdating ba sa pag-ibig, wise din ba si Iza? Siyempre po. Wow! Ikaw ba may mga pagkakataon na may nagloko na sa'yo? Marami na po. Ay, hindi ka wise. Charot lang. Hindi. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Pag-ibig, kasama at kalakip talaga ng pagmamahal. Yung minsan, alam mo na, sasaktan tayo. Maraming beses ka nang naloko sa pag-ibig. Hindi mo na mabilang, Hindi na. Ano yung worst talaga na na-experience mo na parang gusto mo na lang tumigil sa paghahanap ng the one? May ganun ka bang moment? Same din po kay, same din po sa kanya. Kay Cyrus? Opo, kay Cyrus. Naagawan ka rin? Yes po. Talaga? Yung mga best na yan, mga beast talaga yan eh. Tsareng. Ng best friend mo? Yes po, tinuring ko din pong kapatid. Okay. So, gaano katagal mo siya tinuring na kapatid? Siguro po, 3 years po.
Tumira po years. kasi siya sa bahay namin. Okay. Tapos, ano nangyari? Paano niya inagaw sa'yo yung yung partner mo? Yun po, nung nagkakalabuan po kasi kami, hindi ko naman po in-expect Mhm. na magkakasama po kasi kami sa bahay. Pati yung jowa mo? Opo. Okay. Bumibisita po kasi siya araw-araw. Hindi ko po in-expect na nagkakaroon na po sila ng something. Hindi na ikaw ang binibisita araw-araw. Iba na ang dinadayo niya doon. Iba na ang dahilan Yes. kung bakit siya pumupunta doon. Kalurky. Okay, so doon mo nahuli. Paano mo nahuli na napagtanto o nagkaroon ka ng conclusion na parang sila na? Ano po, nung time po na nagkakalabuan po kami, yun po, hindi ko po in-expect na na nagkakaroon na rin po sila ng dahil po yung Nagkakalinawan na. yes po. Kasi nung nagkakalabuan po kami, yung kapatid-kapatidan ko po, yun po yung yung pinakatuloy ko po para po magkausap po ulit kami ng jowa ko na yun, ex ko po yun. Okay. Kaya alam mo, ako talaga, pagka halimbawa hindi kayo okay ng partner mo, kausapin mo mismo yung partner, hindi yung sa ibang tao ka naglalabas ng mga sama ng loob mo. Kasi ang tendency, lalo na pag opposite sex, ang tendency talaga niyan, magkakadevelopan eh. Kasi sisimpatiya sa'yo, di ba? Magiging komportable na kasi naglabas ka na ng sama ng loob. So kung meron kayong hindi unawaan ng jowa mo, sa jowa ka mismo magsabi. Ha? Digil siya. Diba? Tama. So, ano yung kumbaga yung biggest learning mo, yung take-away mo dun sa pangyayari na yon? Yun Na wag nga. na lang mag-best friend, wag na lang kumaibigan. Charot. Sarili na lang po yung nararamdaman. Ganun po. What do you mean sarili na lang ang nararamdaman? Ano po yung, kumbaga, kapag may sakit ka na nararamdaman, tapos dun sa jowa mo pa, mo na lang sa sarili mo kaysa i-open pa sa iba. Kasi nga, imbis na makatulong siya sa'yo, siya pa pala yung tatraidor sa'yo. Diba nga? Totoo yan. Ako, mag-comment kayo dyan mga kapatid ha, kung relate kayo sa sinabi ni Iza. But now you're okay? Yes Kapag po. ka na ba, move on ka na? Yes po. Ayun. Parang, move on na po. Natuto Oo. na. Tama. Natuto na siya. Very good. At ngayon, ready ka nang makahanap ng panibagong inspirasyon. Tama? Yes po. Ayan. Yan na nga po ang ating Cupid number 1, mga kapatid na si Iza. Ito naman, ipakilala natin ang Cupid number 2. Siya po ay 23 years old, mula naman po sa Laguna. Uy, mga kababayan natin dyan sa Laguna, kaway-kaway. Ito na nga po si Eliza Anasi. Hello! Hello po! Good afternoon everyone! Happy Blessed Sunday po! Wow! Parang na-memorize mo na yung kanina. Ay! Charot lang. Hindi. I love your energy, ha? Si Eliza. Yes po. Eliza, okay. Parehas magaganda po ang ating mga Cupids for today. Eliza, ikaw ba? Anong pinagkakaabalahan mo naman sa live? Live selling po. Wow! Yes Anong mga po. binibenta mo? Yung mga bundle po na ukay. Talaga? Yes po. Alam mo, in fairness naman talaga, yung mga pagla-live selling, ang lakas din kumita niyan. Opo. Kasi ako, nagla-live selling din ako before. And up to now, medyo naging busy lang ako. Kung hindi nyo pa na-follow, i-follow nyo naman yung business ko, Foria Lifestyle. Segue pa! Oo, Foria Lifestyle. Pero ikaw, gano'n ka na katagal na nagla-live selling? Ano pa lang po, 1.5. Tapos po ngayon, tinatry ko yung mga affiliate po. Ganun. Oo. Uy, malakas din kumita yan ha, especially kung masipag ka talaga. Alam mo naman ngayon, yung e-commerce, talagang laban na laban din yan. Meron tayong mga kakilala na talagang nakapagpatayo na ng bahay, di ba? Opo. Umasenso sa buhay dahil din dyan sa pag-affiliate. So, sa mga live sellers dyan, mga nakatutok ngayon, laban lang, kayang-kaya nyo yan. Di ba? Ikaw ba? May mga na-experience ka na rin bang panloloko before, Eliza? Meron po, pero pinaka-worst po yung yung 4 years ko pong pinakamatagal. Kasi hindi 4 po ako years? tanggap ng magulang niya. Talaga? Yes Sa 4 po. years na yun, never kang natanggap? Natanggap po, pero parang plastic, parang gano'n. Plastic? Paano mo nasabi pinang-plastic ka lang ng mga yun? Kasi, nagstay po ako sa kanila. Dumating Okay. sa point na pinaparinggan ka po ng magulang. Or minsan kinakausap ka na hiwalayan mo na lang. Ano yung pinakamatinding pagpaparinig sa'yo?
sinasabi niya po dun sa anak niya, kunyari, yung anak niya yung kausap niya, pero sasabihin niya, mas mahal mo pa naman yung, kahit kaharap nandun lang po ako sa katabi, tapos sasabihin, mas mahal mo naman yung jowa mo kaysa sa akin. Dapat hindi ganun, balang araw iiwan ka, mga ganun po. Ay, mga ganun. So, anong ginagawa mo pag pinaparinggan ka ng mga ganung bagay? Wala po, tahimik na lang. Tapos, minsan po, pag nag-aaway kami, Oo. mas sumasali pa po yung magulang. Imbis na patigilin kami, hindi. Sasabihin pa niya sa magulang, sa anak niya na, tama na kasi yan, hiwalayan mo na, ganito, ganyan. So, anong message mo ngayon sa kanya? Shout out sa'yo, Chares. Ito na ako ngayon, Chares. Wala, Barge. So, yun yung mga na-encounter mo. Yes po. And bakit humantong sa paghihiwalayan? Dahil ba doon? Dahil sa reason lang na yun? Ayun po yung pinaka nag-push. Kumbaga hindi mo na matake yung yung magulang niya. Hindi po, umuwi po kasi ako sa amin noon, tapos parang nanlamig, ang usapan po talaga namin, susunod siya, tapos mga ilang araw, nakipaghiwalay na siya. Pero ramdam ko naman po matagal nang pinupush ng magulang niya yan. So, ang rason kung bakit na kapag hiwalay kasi nga ayaw ka rin ng magulang niya talaga. Tsaka po may pagkamamas boy. Ganun. Mamas boy. Siya na lang po, bunso po kasi siya. Okay. Tapos parang may kaya sa buhay. Ganun. Wala pong magagawa. Oo. So, ngayon, you think nakapag-move on ka na ba? Ay, yes po. Oo. Wala ka namang regrets nung mga panahon na yun na dapat ipinaglaban ko tong pagmamahala namin. Sa ngayon po, sa nangyari sa buhay ko, much better po na, siguro nga may dahilan talaga kung bakit siya nawala at sila sa buhay ko. Oo. Kaya better na ako ngayon. Mas okay ka na Yes ngayon. Mas feel mo positive vibes na lang yung mga na-experience mo ngayon. Opo, super okay na po. Ay, super okay na daw siya. Si Eliza. Eliza Anasian, ngayon handa ka na rin makahanap ng bagong inspirasyon. Parang po, Chares. Ay, nako ha. Yung mga sagutan na ganyan ha. Pero ayan, nako, salamat sa inyong mga kwento sa ating mga Cupids. Ayan ha, nagkakakilalan na po tayo dyan. Nalaman nyo na ang kanilang mga stories. Bahagyang-bahagya, pero gaya nga ng ating sabi kanina ha, ang goal natin dito, syempre, mapakilig ang ating heart hunter na si Zyrus. Nako, ito, para naman dyan sa ating unang paandar for today, ito ay tinatawag na Suffer OA. Wow. Suffer OA talaga. Oo. Eto na nga ha, very Gen Z na nga atake natin for today's video. At dahil nga sa Suffer OA ang labanan natin ha, pa-OA yan tayo dito. Ang rule lang naman natin syempre, pagalingan sa pagbibigay ng mga pick-up lines ha, para kay Zyrus. Kaya naman, ihanda nyo na ha, yung mga pinaka-OA yung pick-up lines. Yung talagang mapapalipad kaming ganyan. Sa ka-OA yan yung dalawa. Oo. Kailangan tagtatlo ha. Kailangan tagtatlo yung mga ibato ninyong ka-OA yan dyan. Ready na ba? Ready na? Okay. Start na tayo and magsimula muna tayo kay Iza, kay Cupid number 1. Let's go. Hi, Cyrus. Alarm clock ka ba? Bakit? Ginising mo kasi ang puso kong natutulog. Okay, second. Tingnan naman natin. Okay. Yan ang Suffer OA niyang unang pick-up line. Meron pang hinandayan, syempre. Pa-picture naman. Bakit? Para naman ma-develop tayo sa isa't isa. Taray. Sige na nga. Okay, next one. Ano kaya ang kanyang pangatlo? Pakinggan na natin yan. Let's go. Itim na Nazareno ka ba? Bakit? Pahalik naman, oh. Taray. Char lang. Ang taray naman ang mga pa-pick up lines. O, ayan ha, sa mga kamachis ko dyan online, have or wale? Sige nga, i-comment nyo dyan. O, eto, magpapatalo ba ang ating Cupid number 2? Siyempre hindi. Pakinggan natin yan, Eliza. Go, go, go. Hi, Cyrus. Barya ka ba? Bakit? Kasi umaga pa lang, kailangan na kita. Okay, next one.
Cyrus, alam mo, dati parang kulang ako sa buhay ko. Pero nung nakita na kita, pakiramdam ko, ikaw ang kukumpleto. Wow! Gusto ko yung may expression pa talaga yung face niya. Okay. Third one. Alam mo, sana, Cyrus, ako na lang yung favorite mong damit. Bakit? Para kahit saan, dinadala mo ko. Lalo na sa importante mong pupuntahan. Wow naman talaga! Pinaghandaan, laban na laban ha, ang ating mga Cupids for today. Nako, ano naman kayang say ng ating Heart Hunter, Zyrus? Anong comment mo dyan? O diba, ang haba ng pag-iisip niya, diba? Parang iniisip niya kung ano ba dapat sabihin. Okay lang. Okay lang naman. Ang tagal sumagot, pero okay lang. Parang, Okay naman. Parang parang di ako masyado kinilig eh. Ay, yun lang. Yun Nonchalant lang. pa rin eh. Nonchalant pa rin. Very nonchalant talaga yung ating Heart Hunter. Nako, eto na ha. Galingan pa daw, Cupids! Wala pa ata yan sa kalingkingan, pero mamaya babawi dahil unang challenge pa rin yan ha. Muli, maraming salamat sa ating mga Cupids and of course sa ating Heart Hunter. Mamaya, magkakaalamanan pa tayo ha kung anong mga pagpapa-impress pa ang magaganap dyan sa ating challenges. Abangan nyo yan. Again ha, mag-comment kayo mga kamachis. Okay, ay may mga comments dito, may mga pabate. Sino Marcelo, hello DJ Ana. Watching here sa Caloocan, hello. Ayan ha, sa mga relate dito sa ating chika for today. Hello sa inyo, sa mga beast friend. Hello? Oo, talagang nananatili silang beast. Tsare. Ayan, good afternoon daw, sabi ni Tristan Wyatt V. Gulay, hello sa'yo. Ayan, sino pa? Ang dami mga comments dito ha. Camarines Sur, mga nakatutok, hello. Pero eto na mga kapatid, mga kamachis. Bago tayo magpatuloy sa ating matchmaking, itotodo pa natin ha ang pagiging OA today. Ganun ka OA, yung DJ nyo. As in, OA na OA. OA? Anong OA? OA. Ito naman, OA tayo pagdating sa hugot at talent. Yan naman talaga ang sinasabi ko sa inyo dahil this time, let's take it slow. Wow! So slow. Oo, very slow muna. Siyempre, once in a lifetime lang tong mga ganito, kapatid. Lalo na ha, sa mga kagaya naming half crazy. You know what I mean? Alam nyo na. Maybe. Yes! Heto pa ang isang clue ha. It starts with one hello. Yes! Diba? Sirit na ba kayo? Alam nyo na, nako, ewan ko na lang kung hindi nyo pa alam yan ha, pero eto na, sabay-sabay tayong kiligin sa ating mga bisita na hindi lang OA, OG pa sa sobrang husay sa talent. First time po yan ha sa Match Made booth. One of the most iconic OPM bands of all time. I-welcome na natin mga kamachis, Freestyle! Yay! Thanks for having us. Hello, thank you for having us. Hello, DJ Ana. Hello, welcome naman mga sirs. Hello. Thank you. Kamusta po kayo lahat? Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Oo, mga sirs, grabe yung paghanga ko dito. Grabe yung respeto. Gusto kong magmano sa kanila. Ganong level ng respeto talaga yung gusto kong ipakita. Charet! Hindi, kasi guys, eto ha. Icon na talaga tong mga to and talagang pag sinabi nating mga hugot songs and grabe yung contribution nila talaga sa mga love stories natin. Kasi nga, you know what I mean. Naging parte na sila ng natin, hugot songs. Yung mga playlist na piniplay natin, di ba? Sabi ko sa inyo, kapag yung mga songs like Before I Let You Go, yung mga naghiwalay na. Parang lahat ng face, no? Ng love story ng isang Pinoy, maibigay nyo sa song ninyo. Bakit ganon? Marami pang ibang pwede pang
ikwento sa music. Marami pang ibang phases, pero marami ang na rin galing, no? nasabi. Anong pakiramdam nung gano'n na parang naging parte na talaga ng life ng mga Pinoy, yung mga songs ninyo, parang nagiging anthem na nila, bawat experience nila sa pag-ibig, nasaktan man, o, diba? Yung mga ganong bagay. Anong feeling? Anong feeling? Hirap eh. Bakit ka dyan, Nima? Freestyle ka na ba? Glenn. Nagulat ako. Akala ko may bago kayong member. Yun yung announcement namin Matagal ko ngayon. na Announcement namin. Yun pala. Kamusta yung ganong feeling? Kasi pare-pareho naman tayo ng mga experiences sa buhay. You know, minsan masaya, minsan hindi. Lalo na kung sa pag-ibig lang pag-uusapan. Sari-saring kwento. Lalo na ngayon, ang dami naming mga ibang mga kwento na ilalagay sa musika. So, iba-iba. Hindi naman simpleng, in love ka, tapos hindi ka in love, or in love ka, tapos tawi. Hindi na rin parang ganun lang kasimple. May mga complications na yung ibang kwento. So, marami kami mga kwento na iba. Isa-isa namin maikakwento sa inyo. Ayun ha. Pero syempre, bago ang lahat, sa mga kamachis natin, mga nakatutok ngayon, syempre gusto nilang makilala kayo isa-isa. Ayan, magpakilala muna kayo, guys. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si IJ. Good afternoon, ako si Buboy. Ako naman si Ian. Ako naman si Brad Pitt. Ay, hindi. Wow! Yun naman. Si Gibson naman. Pakita mo yung pagkakita. Pakita. Dancer po yan, dancer. Wow, mamaya may pasample daw yan. Ako po si Top at masayang-masaya kami nandito at kasama ninyo lahat. Yay! Maraming salamat po. Ayan, mga sirs. Mga sirs talaga, no? Hindi, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon dito sa Match Made. Ayan. And nakakatuwa, no? Kasi yun nga yung mga songs. Paano, talking about the creative process, papaano yung way ng pagsusulat ng kata? Kasi ang dami yung hit songs no? So, paano nyo nasasabi na itong song na ito, na ilalabas natin, magiging hit song talaga? Hindi namin nasasabi. Hindi nyo nasasabi? You never know. Ang talagang main factor siguro sa tingin ko sa kahit anong kanta pagka nilabas ng kahit sinong artist ay yung pagtangkilik ng mga tagapakinig. Yun talaga. Kami may basta kwento ka lang, magkukwento lang kami, basta honest lang kung ano lang yung naikukwento namin. For the old songs, yung dati, kasi ako lang naman yung from before pa, puro experience-based yun songs. Talaga? So, puro pinagdaanan ko lahat. Kaya pala grabe talaga, no? Ganun kasakit yung mga na-experience mo dati. Hugot na hugot ang lalim. Yung ngayon naman, parang kahit merong mga experience-based songs kami na sinusulat ngayon. Yung iba naman situational pero hindi namin sitwasyon. Ina-adapt lang namin inspired ng situation ng iba. Ganyan. So, sari-saring pananaw na ngayon. Tama. Pero sa lahat ng mga songs na nagawa nyo, ano yung pinaka-favorite nyo talaga? Wala akong... Ang dami, no? Ako walang favorite. Wala? Bakit wala? Parang kakaiba. Na wala kang favorite. Mahirap lang. Bilang manunulat kasi ever since, wala akong paborito Talaga? Parang kakaiba. Pareho lang sila. For me. Oo. Yeah. Siguro kung may tagapakinig, siguro baka may paborito sila. Sa akin, ako wala akong paborito. Pag naitatanong ako kung may favorite ako, wala talaga. Hindi ko masagot to. Si manager parang may kino-comment dito So wala talaga. Wala Sila baka may favorite. Kayo, guys, baka meron kayong favorite? Wala din. Ako talaga, yung unang-una talaga, Before I Let You Go. Bakit yon? Nakaka-relate siya. Ayan na. Before I Let You Go, ano ba sinabi mo? Sobrang na-relate ako doon. Wow! Hindi ko alam pero yun talaga yung nagpaano sa akin Siguro dahil biased din ako kasi I'm a keyboard player, I'm a keyboardist. So syempre piano yung intro nun kasi So parang ewan ko, yun. Pero Before I Let hugot You Go. talaga hugot song. Hugot. Parang feeling ko naiiyak-iyak ka pag pinapakinggan mo yan. Konti na lang. How about kayo guys? Ako, sa lahat ng tinutugtog namin, siguro This Time. This time. Bakit this time? Hugot din. Basta Nakaka-relate hugot, relate. Very Para sa relatable naman. Wow! Bakit para sa kanya? Sige, ibuko nyo. Kasi yung... Bakit? Biro lang pero patay ka sa akin mamaya. Baka daw yan Ayaw niya Baka no official further questions.
Baka di na kami makauwi. Ay! O sige, ikaw sir, anong ano mo? Favorite? No particular. No particular. Oo, Para lahat no naman, questions lahat na lang, no? How about you, sir? Ako hindi, hindi, marami naman. Well, pinaka-bias ko, pinaka-gusto kong tinutugtog pagka live. Hindi freestyle but written by Top also. Yung sabihin mo na. Sabihin mo na. Iba naman yan. Oh, wait, pero tinutugtog din Pero, Tinutugtog. Sa akin din naman yan. ako sa freestyle, Good Love, yun yung from the first album. Totoo. Nako, mga kamachis ha, kayo ba? Ano ba yung... Groovy. Yes. Mga groovy. Aha, ano ba yung mga favorite songs nyo dyan? I-comment nyo nga. Pero syempre, mas kilalanin pa natin ang freestyle, no? Mag-flashback tayo ng very light. Paano ba talaga nagsimula yung freestyle? Paano nabuo? Wow! Workout lang. Workout Paano nga ba? Simulain na, sige. Yung short version, Okay. May long version. may long version, Okay. pwede tayo buong maghapon. Pwede Magkwento ko simulaan naman. namin. Oo. Hindi kasi, sige, hindi pa kami magkakabanda nun. Okay. Ako pa lang, my former bandmates. Nung nag-start kami, sa Davao actually nagsimula yung freestyle. Oo, sinimulan yan nung original members na nasa college pa, nagtatapos sila ng college, tapos na-miss nilang tumugtog. Dito sa Manila, kasi yung iba galing Davao, pumunta ng Manila, tapos bumalik ng Davao. Nung nasa Manila sila, busy sila doing gigs and shows. Oh, yeah. Pagdating sa Davao, na-miss nila, so nagbuo sila ng banda doon, na ang intention nila ay tumugtog pag weekends, towards the weekends, kasi estudyante halos lahat eh. Tapos, yun na nagsimula. Ako naman, nasa Manila ako noon, tapos napapadalas ako sa Davao. Tapos, may sinulat akong isang kanta, tapos re-record namin, kasi yung isang founding member din, pinsan ko, Okay. na nagkataon siya yung head recording engineer dun sa isang studio doon. So, nag-trip lang kami, gumawa kami isang kanta. Sulat ako, record namin, tapos okay, balik na ako Manila. Tapos hiniram ng radio stations yun dun sa Davao. So, pag hiniram ng radio stations sa Davao, kinakalat nila sa Bacolod, Iloilo, ganyan. So, nagkaroon bigla ng, may original song galing sa Davao, tapos ito, umiikot. Yun, doon na nagsimula yun na, sige, sulat pa tayo. Eventually, it became a professional endeavor, naging recording artist. Tapos yun doon na nagsimula. Galing, no? Galing nang naging Tapos yung journey. first song na release namin ay yung Before I Let You Go. Tapos yun na, simula nun, medyo nakilala na namin yung Puyat. Gabi-gabi ng puyat. Oo, pag mga ganyan, no? Pero ang galing nung journey, no? Mga kapatid, nakakatuwa. And, of course, Top, bilang you are the writer, 'di ba, ng mga original songs. Ano yung mga challenges pagdating sa pagsusulat ng mga kanta? Writer's block. Minsan nasa mood ka. Actually, hindi siya mood eh. Minsan parang sinasabi niya, ano ba inspirasyon yung pagkasulat mo nitong kanta na to? Minsan hindi rin inspiration, minsan desperation. So, minsan wala ka namang maisulat kasi wala lang. Wala ka masyadong maramdaman. So, if you're writing dahil experience-based at wala kang nararamdaman na experience na medyo overwhelming, medyo mahirap magsulat. Pero natuto rin ako ng over the years, lalo na yung writing on command. Kailan magsusulat nga ako ngayon. Gusto ko, ito yung natuto ako nung medyo sa advertising kasi. Okay. Kasi I also kami ni IJ, busy kami sa audio production also for advertising. So all these ads. Some of the ads are also played over our stations here. Syempre, pag mga ganyan, kailangan. Pag ganun, kailangan. Kahit wala kang emosyon. Kahit wala ka sa mood, kailangan mong gawin. Totoo. Pero ang style namin kay Top, sometimes, for example, pag kailangan nila magsulat, kailangan sabi namin, away muna kayo. Or gagawa kaming issue para... Seryoso ba yan? Joke lang. Issue? Para ma-inspire siya. Yung mga bandmates ko dati, ganun yung sasabi nila, awayin mo naman si Topo para makagawa ng kanta. Awayin nyo muna para lang lumabas yung emosyon. Alam nyo na yung technique sa mga aspiring writers, away muna. Pero ngayon yung mga songwriters ngayon, sobrang gagaling na kasi kahit saan na nakakahugot na sila ng inspiration eh. Totoo. Kahit nagko-commute papunta sa kung saan or nagde-drive Actually. ang dami na kasi, ang lawak na kasi ng mga pananaw. Totoo. Ako nga habang
dumudumi sa CR, may nakaiisip na rin Same, ako eh. same. Ganun Yun din, yung lahat ng Diba? deep thinking habang Actually, nasa CR. diba? Diba? Ganyan. Nakupo O ka. kaya, bago ka matulog, nakatingala ka lang sa Oh, sa ganun talaga. kisame. Oo. Diba? Kahit madilim, nakaganon ka pa rin. Oo. Pag irinig mo yung chorus. Oh my God. Memorable yun sigurado. LSS. Doon talaga Ayoko sa na, part yun yung na mga yun. title. Ayoko na. Bibitawan na kita. Oh, alam nyo na, pag may nirelease na ganyan talaga ang freestyle, alam nyo na kung paano nabuo Tagal yan. na kitang tinitiis. Na-release talaga namin yun. Na-release. Na-release na, literal. na-release na. Nakakaloka. Oy, pero mga kamachis, mga kapatid, alam naman natin na talagang ilang dekada na yung freestyle talaga sa industriyang ito. Oh, wow. As in, grabe, what's the secret sauce sa longevity nung career nyo dito sa industry? Is there any secret ingredient that you wanna share? Meron Actually, bang formula? Yung freestyle din has gone through a lot of changes. So, I think, siguro yung yung, ngayon, dahil nandito kami, tas yung balik na naman ako as freestyle, siguro, I think it's yung commitment to songs. To making songs and performing songs. Ganun din naman, pati yung ibang mga bands na kasama natin sa industriya, di ba? I mean, kung hanggat meron kayong entablado na pwede ninyong maipamahagi yung mga awitin ninyo, kesyo luma o bago, I think that makes for a longer stretch para sa pagsasama. Kasi yung iba katulad, di ba, may mga ibang bands, hanggang ngayon they're still touring and they're still doing shows, but it's all old songs. Yes. There's naman, they're forging on with old songs and then may mga bagong songs. So I think as long as comfortable kayo na magkasama kayo for the songs, okay. Kung ayaw niya na, wag na. Ayoko na nga. Malas! Umiksi na! Oy, pero having said that, may mga pagkakataon ba, syempre, banda, grupo yan, and magkakaiba kayo ng personality, magkakaiba kayo ng ugali, may mga time na mga samaan ng loob, ayan na, maglalabas na sila ng samaan ng loob. May mga ganyan Cue pa. music. Diba? Emote muna tayo. Hindi, paano nyo nahahandle yung mga ganun? And for example, meron kayong show. So, paano yun? Paano nyo nahahandle yung mga ganun bagay? Okay. Ako, particularly sa akin, pag showtime na, it's professional. Oh, wow. You have to be professional. Tapos, pagtapos ng show, quit ka. Ako, nag-quit ako eh. Yung ba yun? Literal, I quit! Literal, yun yung nangyari Literal ba? That's what happened Oh nung my God. 2005. That's in 2005. So, yun talaga. Okay. I witnessed that. Dahil andun siya. I witnessed Nandun that. siya. So, He ikwento was- mo yung buong detalye. Charay! Alam niya. Actually, medyo traumatic. Hindi, lang. Kasi may mga bagay, ang sa amin naman kasi ng freestyle, we had a good run. And we had, Yes. beautiful memories and Totoo things that we naman. did together. Although, yung sa amin kasi, before, ang binding factor dun sa amin ay yung music. So, okay. Kasi nga, kinuwento ko, di ba? Biglang may one song. True. Record. Uy, mamaya naging second song. Biglang, wow. Nagtutour na tayo. Hindi pa kami nagmamanila. Iniikot namin yung Vismin. Wow. Because of original songs and also parties and events. So, may music kami. Yun yung binding factor. Yun yung binder namin, music. Tapos, through the years, dun yung nakikilala yung personalities ng isa't isa. Yes. Well, ultimately, I found myself na parang, hindi ko na kaya to. Ay, ganun. Napupuno ka na. Exit. Professional muna. Sige, let's do the shows. Keep tingnan natin paano natin ayusin. Pag medyo parang hindi na maayos, ang problema kasi may solusyon eh. Tama. Yan. Ang problema, kung ano man yung pinoproblema nyo, kung may solusyon yan, Yan na. problema yan. Oo. Kung hindi nyo na masusolusyonan, tinatanggap na lang yun. Ayun. Don't worry. Tama. So anyway, exit ako. And I was not performing as freestyle for 17 years. Oh, wow. Tapos, ewan ko, as destiny would have it, siguro, di ba? Parang tadhana. 2022, biglang naipag-isa kami ulit. Ako tsaka yung freestyle, yung pangalan ng freestyle na pa sa akin. True. Nang hindi ko alam, hindi ko inaasahan. So, Nakala mo end na yun eh. That's hindi it naman for- end. Hindi Wala naman. lang. I Okay. just, sa kanila ko na, okay, exit na ako, bahala na kayo. Ox na. Ah. Basta ako binigay ko na lahat ng pwede ko maibigay, na-share ko na. Hindi ko na kaya yung mga ibang bagay. Exit na lang ako, walang problema. No problem.
So, yun. That was my life. Tapos, okay, I forge onwards ako as me lang, top sa Zara. Yeah. Solo okay lang, artist. lang. Tapos biglang yun nga nangyari. So, yung dasal namin is, ano bang gagawin ko dito? Di ba? Kung binigay naman sa akin, baka naman may purpose. So inisip ko baka tingnan ko kung paano mag-continue ulit dito para mag-resume to continue original songs. Ulit. Kasi yun kami dati, puro originals kami before. Yeah. Tapos, isa-isa akong namili ng friends na, kasi kami, hindi kami magkabanda lang puro kami magkukumpare or friends or business partners with each other. Kahit hindi kami magkasama sa freestyle, kakasama rin kami. Iba na yung bond talaga. Oo. So dito, hindi music based yung, for me hindi music yung primary binding factor namin. Yung friendship and relationships namin with each other's families. Yun yung pinakauna. Nagkataon lang, sarap pala namin together. Yes! At gumagawa ng kanta. Kasi nagsusulat sila lahat ngayon. Galing So yun yung tuwan-tuwa ako kasi merong ibang mga nagsusulat. Ayan. Very talented talaga guys ang freestyle. And I'm sure yung mga kapatid natin, they are waiting na marinig ang inyong song. And I believe parang sasabak na po tayo sa boxing dito. Pero ready na sila. Once again, let's all welcome Freestyle! Yes! Tamang kaway lang. And syempre, kasama nyo pa rin ang inyong DJ Diva ng Bayan and Ramsey. Tamang kinignood lang. Syempre, sa Radyo 592.3 True FM at kaway-kaway sa mga nakatutok sa 1PH. Hello naman tayo dyan. Ayan At eto, nakilala nga natin ang ating mga pretty cupids. And this time naman, eto na, ipagpapatuloy pa natin ang kiligan at kwentuhan. At syempre, kasama pa rin natin si Doktora Camille. Doc, ano pong masasabi nyo sa ating mga cupids at kay Heart Hunter at this point? Okay, siguro maganda na nakaranas din sila ng sabihin na natin mga heartbreaks. But ang hirap lang kung sasabihin natin it comes from a friend. If you remember yung famous line ni Julius Caesar, yung et tu Brute, yung are you, and so are you, Brutus. Parang sinabing ganun, ikaw na kaibigan ko, ikaw pa yung isang sasaksak sa akin. Yun yung actually meaning na yun. So, pag ganun talaga, ang feeling mo, parang sobrang, hindi lang talaga frustrated para dahil may kaibigan ka na mahal mo. Tapos biglang, kasi kung tutuusin, si Cyrus 24, tama? 24. So, kung 15 years niyang kaibigan yun, imagine 9 years old pa lang, magkakaibigan na sila. Ganun kahaba. At talagang established yung kanilang established samahan. na yun Tapos, and then this, magkakaroon ng betrayal. So, definitely, sa ibang mga tao, lalo na sa mga kababaihan, pwede magkaroon tinatawag nating betrayal trauma. And it can lead yung possible na mental health disorder katulad ng PTSD. So, sana, eto talagang maganda yung sinabi niya na ang healing process, hindi talaga agad-agad yan It comes usually talagang 3 to 6 months. Pero sabi nga niya, on the 7th month, nakapag-move on siya. But it does, baka sabihin niya, ay, hindi pa, hindi kasama yung forgiveness. Actually, when you heal, at the same time, kung naiisip mo na you have to let go, it is a form of forgiveness. Hindi mo lang sila kinakausap, pero actually, nagpo-forgive ka na. At yun yung magandang disposition na ginawa ni Cyrus dito. Totoo. At saka lagi natin tandaan na talagang time heals all wounds. Yes. Diba, Doc? Totoo yan. Dahil kasi may mga pagkakataon nga na sinasabi nila, panahon lang naman makakapagsabi. Yes. Kung kailan talagang maghihilom ang sugat. At panahon din na magsasabi kung kailan muling babalik ang pag-ibig na yan. Tama. Thank you so much, Doc Camille. Ayan, narinig nyo na ang komento ni Doc. Anong say nyo dyan, mga kamachis? Mamaya babasahin namin At ngayon naman, eto na. More challenge pa tayo para mas makapili pa ang ating Heart Hunter na si Zyrus. Ang portion na to ay tatawagin nga nating Song Linggong Pag-ibig. Alam nyo na to guys. Eto na Kung meron kayong ide-dedicate na kanta para kay Zyrus, ano ito at bakit? Ayan syempre dapat kailangan kakantahin nyo to sa kanya Dapat talaga ma-feel niya na talagang yung song is for him. Okay, ready na ba tayo? Let's start with Iza. Let's go, Iza. Yes.
Kinompose ko to before nung time na, yun nga, inagawan din ako. Ayun, kaya makaka-relate ka din dito. Ayun nga. Ito, sample pa lang to ha. Okay. Pero mamaya pa yung para sa'yo talaga. Wow! May ganun pa. May ganun pa. Yes! Okay. Ito guys, pakinggan nyo. Para to sa mga nang-agaw, dyan, at sa mga pinagkatiwalaan. Ako ang nauna, bakit mo inagaw aking kaligayahan? Bakit siya marami namang iba, pinatulan mo pa ang taong mahal ko na? Hindi mo naisip, kaibigan, tropa, kapatid ang turing ko na sa'yo. Bakit ako pa ang tinalo mo, mahal ko pa ang sinulot mo, wala kang kwenta, mga pinagsamahan natin, ikaw ang sumira, tandaan mo yan, pagbabayaran mo ang lahat ng to. Wow! Antar, kinakabahan pa daw siya ng partida na yan, ha? Pero talagang parang pa-full song na yun, ha? Oo, pa-full song na. Pero sabi nga ni Iza, hindi pa daw yan yung mismong kanta niya. Gusto niya iparinig yung talagang song niya. Pero ang ganda nung hugot na hugot, ha? Thank you so much for sharing your original song. Share. Oo. Salamat sa opportunity. Ayan. Okay, ano yung talagang song mo for, Zyrus? Mahal ka sa akin. Okay, let's hear it. Wait lang, hinga lang ako na malalim. Huminga ka, damihan mo na. Damihan mo na, sige. Ready ka na ba? Pakibilis po. Madali, may lakad sa paluwas. May lakad. Okay, wait lang. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka na mamasdan. O bakit ganyan? At maging saking pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Yun, Grabe, may pagtingin yun. May pagtingin. Gusto mo yun? Damang-dama. Thank you so much, Iza. Ito naman, pakinggan naman natin ang ating Cupid number 2, Eliza. Parang magpapatalo na. Papatalo ka? Bilis mo naman, sumuko, girl! Magtakip ka na lang ang tenga. Chares. Wait lang. May disclaimer. Ang kakantahin ko po para sa kanya, kung ako na lang sana. Tama ba yan? Yung, Siguro kung tama sa paningin mo, okay na din. para sa akin po eh. Chares. Kung ako na lang sarang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sanang iyong minahal, di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Okay na yun? Wow. At saka, DJ, may Ba't nabalitaan. nag-explain? Bakit nag-explain? Kasi ang tahimik na, parang nonchalant nga siya. Oh. Huwag ka mag-alala, pag ako minahal mo, iingay ka sa akin. May paganyan ka na ngayon, ha? Ayan, ha? May mga padagdag banat kayo, ha? Pero thank you so much sa pangmalakasang kantahan ng ating mga Cupids for today na talaga namang ginagalingan. Ayan, ha? Nako, marami pa kayong dapat abangan when we come back. Mga ka-matchmade, huling pulsuhan na tayo. Agad-agad yan, ha? Sa ating mga Cupido. Pagalingan naman tayo sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa hottest dating show sa radyo, Matchmade with DJ Anna Ramsey. Ito na, guys. Grabe, ha? Parang feel namin na Gina ha, ang ating mga Cupido. Starting over again ang kanilang mood. Nako, pero syempre, tutulungan pa natin na makapamili si Zyrus. Eto na, ha, sa huling challenge natin. Tatawagin natin itong payong more than kapatid. Ayan, ha. More than kasi ang target is to get to know Zyrus more,
to the highest level. Ganon. Kasi nga, di ba, malay nyo naman, pwede, di ba? Malay nyo lang naman. And ang eksena nga lang naman natin dito, syempre magbibigay kayo ng payo, advice kay Zyrus. Ayan ha, kung ano ang gusto nyo sabihin sa kanya, di ba? Para mas lalo pang mapagaan ang kanyang loob dahil nga matapos ang kanyang mga naging karanasan, mga heartaches. Ayan, sige, tingnan nga natin yan. Okay, kailangan ang level nyo yung parang si Dr. Camille ha, ganong levels. Si Doc Camille talaga yung standard natin dito guys ha, sinasabi ko sa inyo. Okay, ready na kayo? Tag-isang payo kayo ha. Sige, let's start with Cupid number 1, Iza. Hi, Cyrus. Payo ko lang sa'yo, yun nga, next time, wag ka na masyadong magtiwala. Kapag may problem kayo ng taong mahal mo, kayo na lang dalawang mag-usap, ganun, para kayo na lang yung makakaresolve ng mga problema nyo. Kasi mas maganda yung private talaga. Kayong dalawa lang yung nakakaalam ng nyo para walang nangingialam sa inyo. Yun lang. At sana, yun nga, gawin mong mas okay yung relasyon yung dalawa kung sino man, 'di ba? Saka wag na masyadong ibigay yung tiwala sa kahit sino man. Pagkatiwalaan mo lang muna yung sarili mo. Siyempre yung taong mamahalin mo din. Piliin mo lang kung sinong pagkakatiwalaan mo, Zyrus. Ganon ang atake ni Iza. Pero let's hear it naman kay Eliza, our Cupid number 2. Go ahead. Mapapayo ko sa'yo is, syempre sa buhay naman, kasama naman yan. Masasaktan ka at masasaktan ka. Pero sa nangyari sa'yo, siguro naman, nabuo mo na yung sarili mo, move on ka na. Ganyan talaga. Malay mo, dumating yung taong mapagkakatiwalaan mo. Kasi ayan ang pinaka-importante nga, tiwala. Pero huwag ka mawala ng pag-asa. Tsaka, go with the flow lang. Huwag ka magmadali. Yun lang. Tsaka, huwag kang panghinaan ng loob. Okay lang yan, lahat naman ng tao nasasaktan. Malay mo, dumating yung araw na yung dadating is much better. At saka, magpapasalamat ka dun sa nangyari sa'yo na, kasi, kung hindi kayo naghiwalay, kung di nangyari yun sa'yo, hindi ka magiging much better. Ayun. Grabe ang mga takeaway, ang mga advice ng ating mga Cupids dahil nga siguro din sa mga nagpagdaanan nila. Pero ito na, Doc. Ano po ba sa tingin ninyo ha sa mga sagutan ng ating mga Cupids? Anong say mo dyan, Doc Camille? Okay, siguro isang sentence, hindi. Ano ba yun? Parang dalawang sentence. Sige, Doc. Go. Sabihin na lang natin, di ba, pagdating sa ganitong pagkakataon, wag silang titigil magmahal because love comes to those who still hope after disappointment, who still believe after betrayal, and who will still, sabihin natin, magkakaroon ng pagkakataon na they will still love after being hurt. 'Di ba? Pag yung kasi kung hindi mo mararanasan yung mga ganyang bagay, ang tendency siguro you will not be able to love somebody. And and then in the first place, isa sa mga sasabihin natin dito, Cyrus, una-una, isipin mo kung meron man naging busy ka dito or whatever, forgive yourself. Kasi kung ang iniisip mo, meron kang bahagi dito na nagkamali ka, baka hindi mo pa rin napapatawad yung sarili mo. And it's so difficult na pag hindi ka nagpatawad sa sarili mo, you'll not be able to love others. And one thing, pagdating sa ganyan, kayong tatlo, pag-ingatan niyo pa rin yung mga sarili niyo dahil kasi una-una ang babata niyo pa eh. True. There's a lot of things that's going to happen, to come to you, to experience, and definitely, pag dumating yung pagkakataon na mahal nyo na, meron na kayong mamahalin, magugulat kayo dahil kasi you became a better person sa lahat ng mga experiences nyo. Grabe, ang ganda nun, guys. Thank you very much, Doc Camille. Nako, talagang everything happens for a reason talaga. Yun ang isipin natin sa bawat pangyayari natin sa buhay. And sa bawat pangyayari na yan, may mga takeaway tayo. Pero eto na, wag na nating patagalin. Ang pinakahihintay natin, Zyrus, sino nga ba ang napili mong kamatch? Pero bago mo banggitin ang pangalan, ayan, sabihin mo muna kung bakit siya ang napili mo. Let's go. Napili ko siya kasi iba yung approach niya sa akin, especially doon sa pagpayo niya. Talagang siguro, talagang kailangan ko talagang i-accept yung sarili ko and especially dapat
pinaramdam niya sa akin na I can be myself. Na yun yung hindi sa akin pinaramdam nung Pasko na like kailangan ganito ko, kailangan ganyan ako, parang dinidiktahan niya. Pero sa kanya parang I am free. Hindi ako nakakulong. And yung sense of humor niya is very talagang nakakilig din. Doon ako kinikilig sa sense of humor ng ano eh. Yes. Sense of humor ng tao eh. Kasi, syempre, ako, aminado naman ako, nonchalant ako. Talaga, mahihain. Pero, subukan mo. Subukan natin yan. Eto na, magkakaalaman na tayo. Thank you so much, Cyrus. Sino kaya ang napili mong Cupid? Si Cupid number 1 or si Cupid number 2? Nakaka-intense pala yung heartbeat niya. Sino kaya? Ang napili ko po ay si Cupid number 2. Cupid number 2! Wow! Nasayaw na ba ako? Sasayaw na. Ito na yung time na sasayaw ka. Charot. Ayan na nga si Cupid number 2. Congratulations! Ayan, ako. Congrats sa ating Cupid number 2 at sa ating Heart Hunter. Pero syempre, ano naman ang message mo? Quick message mo, Cupid number 1 sa kanilang dalawa. Okay lang, bagay naman kayo. Okay lang daw, hindi naman masakit. May resemblance. Masakit. Marami pa naman dyan Diba? iba, Char. May resemblance yung features nila. Oo. So, okay lamang daw. Happy naman para sa inyo si Cupid number 1. Yes. Thank you so much. Thank you so much din po. Alright. And ikaw naman, Cyrus, anong message? Parang naging couple, ano pa kayo couple matchy-matchy pa yung damit nyo True. Ano naman ang say nyo sa isa't isa? Sige, ladies first muna. Okay. Ayun nga, yung sabi ko sa'yo, maging ikaw lang, yung wag kang magpakatotoo ka lang, kasi mas okay yung mas pinapakita mo yung ikaw talaga para mas makilala nyo yung lubusan yung isa't isa. Tsaka wag kang mag-alala, always akong real talk, tsaka minsan pa bebe. Wow! Ayan. Kasi yun yung gusto ko, binibaby ako. Grabe naman yan. Pero thank you so much, Cupid number 2. Cyrus, quick message mo for her. Siguro, kung gusto mo talagang mababy kita, subukan mo. Subukan mo. Talaga. Nako, ayan na nga, magkakaalamanan tayo in the future kung saan ba ito magpapatuloy. Pero muli, congratulations sa inyong dalawa. Humayo at magpakilig pa ng marami ng bonggang-bongga, ha? At siya na nga po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Bukas, kita-kits naman tayo sa Will to Win, ha? Sa bago nitong time slot. 5 p.m. po yan bago mag-Frontline Pilipinas. Muli, maraming salamat, Doc Camille, sa ating Heart Hunter at sa ating mga Cupids. Thank you so much sa inyong lahat na sumali at nakinig. Abangan ang susunod na episode ng Match Made kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 p.m. Dito lang yan sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa Totoo at sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Gusto ko nang batiyan si Doc Marie Sagun. Maraming salamat po for this beautiful smile, Doc Marie. Thank you so much. Nakasama nyo nga po ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kita-kits mga ka-matchmate. Kwentong match made it happen. Dito lang yan sa Matchmate. I love you so much!